Good day mga ma'am, sir. At syempre alam niyo na po yung ita-topic natin for today. But before anything else, gusto ko lang balikan itong nangyari noong November, last week of November 2025, wherein nagkaroon ng Zoom prayer meeting itong mga DDS para mag-grant yung kanilang hinihiling sa ICC noong mga time na yon. No, alam niyo naman ang mga DDS at kampo ni Duterte, never say die yan. So noong panahon na yon, meron silang ina-appeal sa ICC. At yun ang pinagdadasal nila na maisakatuparan. So sa kalagitnaan nitong Zoom prayer meeting, sa mga hindi nakakaalam ng Zoom, yung Zoom po is, yun yung po yung, isang software application po siya wherein marami pong joiners, marami parang video call siya pero sobrang dami niyo po yun. Etong Zoom na 'to is for parang ginagamit siya sa office, sa school, 'pag nag-o-online class or sa isang office 'pag may general meeting, ganyan na online. So, ito yung ginagamit ng mga work from home employees. So, anyway, mabalik tayo dito. So, do'n nila kinonduct itong prayer meeting na 'to at, sa kalagitnaan nga ng prayer meeting ng mga DDS ay may sumabutahe ning. So, ang ginawa nitong sumabutahe na 'to, nagpalabas siya ng isang corn. Alam niyo ba yung corn? Masagwang video sa kalagitnaan ng pagdadasal ng mga DDS. 'No, at, talagang nagulantang lahat talaga ng mga nandun. Siyempre may nanloob, 'di ba, eh, although all along alam nila na lahat ng mga nandun ay sumusuporta lang kay Digong, when all of a sudden, suddenly merong sumabotahe, may nagpalabas ng malaswang video at itong video na 'to sobrang laswa po talaga nito. Isa siyang black man na he's doing something, alam niyo na, 'di ko na kailangan i-elaborate 'to 'no, kasi too much information na tayo 'pag sinabi ko po anong ginagawa niya. So anyway, grabe, yun ang pinalabas nila sa kalagitnaan ng pagdadasal ng mga DDS, 'di ba? Ngayon ito kasing mga DDS na 'to sobrang babastos din talaga nito, eh. So kaya deserve nila talaga kung ano yung ginawa sa kanila doon sa prayer meeting na yun. Nung una pa sinabi ko pang gano'n, "Shit, ba't" uy, hindi ako DDS, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala ako sa prayer meeting na yun. Nasa forum lang kami at pinag-uusapan namin tungkol nga dito sa pangsasabotahe doon sa prayer meeting na yun. So sabing gano'n, sabi kong bang gano'n reaction ko pa grabe naman, sa kalagitnaan ng pagdadasal, 'di ba? Kasi sorry, kasi I came from a very religious family 'no, we're all Christians in the family 'no, basta very ano kami, very religious kami, ganyan. So parang very sacred sa'kin yung pagdadasal, yung ganyan. So parang ako na-ano ko, na-weird out ako dun sa naganap na yun. Sabi ko, "Grabe naman yun na hanggang sa pagpe-prayer meeting, pagdadasal." 'Di ba, pakikipag-communicate sa Panginoon, binabastos nila, ganyan-ganyan. Gano'n ba talaga yung galit nila kay Duterte? Ngayon lang na nag-sink in sa'kin na deserve pala ng mga DDS na bastusin din sila talaga. Kasi kita niyo 'tong ginagawa nila sa First Family, it's quite obvious. Lalo na itong nilabas na panibagong ano na naman, hanasya na naman 'to ni Dean Chase 'no, ito tinapik na natin 'to before, na kung tutuusin talaga kasi alam niyo hinahamon nila yung First Family, eto nga nag-post nga si Dean Chase dito, hinahamon niya ang First Family na magsampa ng kaso sa kanya. "I challenge the first couple na kasuhan ako. Dun tayo maglapagan at sa korte, it's time na mag-hair follicle test kayong dalawa." So alam naman kasi niya, alam naman natin na hindi naman ganun kababa ang pangulo para pumatol sa mga ganito-ganito, 'di ba? Kasi 'pag pumatol ka dito, 'di ba parang ang very low. Too low talaga. So anyway, eto kasi talaga liable talaga yung mga ganito for defamation lawsuits. Grabe po kasi very injurious falsehoods po itong pinapalabas ng kampo ng mga Duterte na ito. Sobrang to the extent na talagang it's obvious 'no, those photos that were shown are clearly AI generated photos. Makikita niyo naman sa texture nung photo, eh. Makikita niyo sa texture ng photo na AI generated siya, 'di ba? Kasi marami talaga sa mga DDS yung parang very ignorant 'no, na hindi sila aware sa mga pinaglalaban. Pinaglalaban nga nila hindi sila aware, eh. How much more, 'di ba, yung pag-comparison ng totoong photo sa AI generated. So alam niyo yun, ang daming, um
lawsuits na puwedeng ipataw dito kay Dean Chase, kung tutuusin kasi nandiyan na ang libel, slander, 'di ba? Tapos ang daming mga elements kasi na puwede talagang ipataw sa kanya and he himself, he is as I heard, kasi pagiging tsismosa ko, si Dean Chase po mismo ay isa daw abogado. Yun ang pagkakaalam ko, yun ang sinabi sa akin, 'no. So ito, kasi yung slander is yung reputation yung winawarak dito, eh. So hindi naman daw kailangan i-publish to anywhere else. Ang mas matibay pa na ebidensya is pinublish pa nila sa internet. So napakabigat na kaso talaga nito. Kung if you may, kung etong si Pangulo at, si First Lady ay talagang magsasampa ng kaso at ito nga ginagatungan pa 'to ni Maharlika. Sabi niya meron siyang isang post na naglasing daw itong si First Lady dahil daw nakita ang juging, ang boobs niya nalawlaw or parang basta, something na sabi niya, nakita daw yung katawan niya nalaylay, ganyan, ganyan. So, gumagatong pa 'to si Maharlika 'no. 'Yan silang dalawa yung tandem ngayon sa pangyuyura sa first couple. However, 'no, ang daming pumapatol ng mga DDS, nakakatawa kasi doon sa comment section, yung mga DDS pinaglalaban talaga nila. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling na planeta ano at talagang pinaglalaban nila na ayun na daw ang ebidensya nila na mabigat daw na ebidensya yun na talagang si BBM daw ay gumagamit ng illegal na droga, nandiyan na daw sa litrato, nandiyan daw sa video. Kasi merong pinost itong mga screenshots ng video na galing daw dun kay Mr. Tubig, which is si Mr. Tubig, yun daw, yung lalaking naka one night stand ng first couple nung time na nandun sila sa US. So, siya daw yung nagre-relay nung mga nangyari dun nung that night. Siya yung hinire nung first couple na makisalo sa kanila dun sa kanilang, escapade. I'm quite surprised na talagang etong mga Duterte supporters would come to that extent na alam naman nila sa kanilang mga sarili na kasinungalingan at gawa-gawa lang 'tong mga istorya nila. Ganoon sila kagrabe, 'di ba? Up to the point na talagang makakasuhan. Siguro iniisip nila hindi naman talaga sila kakasuhan, hindi sila papatulan ni president, 'di ba? Kasi alam naman natin si president hindi naman pumapatol 'yan, eh. Ang pinatulan lang talaga niya itong mga corrupt officials, talagang binigyan niya na talaga, sinampulan niya na talaga niya kasi importante 'to sa bansang Pilipinas. Alam niyo sa totoo lang, lahat 'to ni Pangulo, itong mga pangyuyurak sa kanyang pagkatao. Pero alam niyo 'yun, hindi niya pinapatulan. Kasi wala naman mangyayari, wala naman 'tong mabe-benefit to the Filipinos. Wala tayong mabe-benefit dito kaya what for para patulan niya? Actually, this can be considered as a harassment because he is relentlessly posting those malicious allegations, 'no, at communicating to damage the reputation of the first couple, 'di ba? It can be really considered as a harassment. And secondly, sinabi ko nga it's injurious falsehood, 'no, kasi these statements are purely false. Most specifically to damage the reputation of the president and the first couple themselves. It's damaging the business and the reputation and the economic interests of the person who are involved sa kanyang paninira. And also, very intentional 'tong ginagawa niya, eh, dini-distress niya. 'No, buti nga ito si Pangulo hindi talaga siya nagpapahalata na affected siya sa mga nangyayari, sa mga pinupukol sa kanya, mga pinapanira sa kanya kasi alam niyo 'yun, alam naman niya sa sarili niya na hindi 'to totoo, 'no, but 'pag lumalim na 'tong ganito, siguro sanay lang talaga si Pangulo na may nangyuyurak talaga sa kanya nung simula't-simula naman, eh, nung pagkaupo niya, eh, talagang ang dami na nagta-try na pabagsakin siya. So, parang ilang taon na ang nakakalilipas, sanay na sanay na talaga si PBBM, 'no. Pero if these actions will cause extreme emotional distress, isa pang kaso yun, it's called intentional infliction, 'no. So, grabe ang daming puwedeng ikaso dito kay Dean Chase.